So tayo po ay magbabalik muli sa ating series. So nagkakaroon po tayo ng mga breaks, temporary breaks sa ating pong mga series because of our guest preachers. So sa susunod na Lord's Day, magbe-break ulit tayo because it's our anniversary Sunday worship. At magkakaroon po tayo ng another guest preacher sa ating pong worship service. But for now, ibabalik po tayo dito sa ating series sa 1 John na pinamagatan po nating Back to the Basics. Okay? Nasa part 19 na po tayo ng ating pong series na ito. Medyo mahaba-haba na rin yung ating journey. And we are now in the last chapter of this very beautiful epistle. Nasa chapter 5 na po tayo, and we will be focusing this afternoon sa verses 1 to 5. Okay, 1 John chapter 5, verses 1 to 5. So babasahin ko po ito from the Filipino Standard Version. Verse 1. Ang sinumang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay anak na ng Diyos. At ang sinumang nagmamahal sa nagsilang ay nagmamahal din sa isinilang. Ganito natin nalalaman na minamahal natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Verse 4, sapagkat ang sinumang anak na ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. At sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong hapon. So malapit nang matapos si Apostle John sa kanyang napakagandang letter na ito. And as he approaches the end, mapapansin po natin sa 5 talata na ito na hinabi ni Apostol Juan yung 3 mga test, kung matatandaan ninyo. So meron pong 3 test na tinuro sa atin si John para matiyak natin na tayo nga ay totoong anak ng Diyos. At ano po yung 3 na yon? Yung right belief, yung godlike love for others and other believers, and faithful obedience. So ito pong 3 na ito na mga test, na dapat pumasa ang mga nag-claim na sila ay mga mananampalataya ng Panginoon para magkaroon sila ng matibay na katiyakan ng kanilang kaligtasan. Kung tutusin, dito sa first 5 verses ng chapter 5 na ito, ay wala pong bago na content na ituturo sa atin si John. He already discussed all of this sa mga previous chapters na ating pong diniscuss. However, pero siyang purpose for including all of the tests na kanyang diniscuss na previously into these 5 verses. And what is that? He wants to show us the interconnectedness of these 3 realities of gospel transformation. So, ibig sabihin, yung test of faith, yung test of love, at yung test of obedience. Lahat yan dapat nagko-contribute para maipakita ng isang tao na siya talaga binago ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. The Christian life is one of head, heart, and hands. So, ibig sabihin, it must be complete. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng pira-piraso lamang. So, dapat kabuuan ito. At dapat kumpleto itong 3 aspeto na ito. One can know that he is indeed a child of God if he possesses the 3 essential parts that form one chain of assurance. So ito pong mga test na ito, they are essential and they form a chain. And that chain is what we call the chain of our assurance of salvation. So gusto ko i-summarize itong ating pag-aaral. This way, belief, love, and obedience build our confidence of being saved. Belief, love,
and obedience build our confidence of being saved. So, ibig sabihin, itong tatlo na ito, dapat present, no? Para ang isang tao nag-claim na siya ay born again, ay siya ay Christian, talagang may confidence, no? Talagang assured siya na Christian siya. Okay, so may tatlo po, ano? Right belief, that's number 1. And then, we will also look at godly love, that's number 2. And thirdly, we will look at faithful obedience. So all of these three must be present, no? In that great chain of assurance, no? Para ang isang mananampalataya magkaroon ng confidence sa kanyang kaligtasan. Tandaan natin, di ba? Sumulat si Apostle John dito sa kanyang original recipients because may threat, no? May banta ng mga false teachers, no? Na mag-introduce ng mga maling doktrina sa church, no? Totoo, in-expose ni John yung kanilang mga erroneous teachings, pero bumabalik siya dun sa very foundation, no? Na ang pinaka-best way para maproteksyonan ng mga mananampalatayang miyembro ng church, ang church ay magkaroon sila ng katiyakan na talagang sila ay mananampalataya. Okay? Kaya tatalakayan natin yung tatlong mahalagan part ng chain of assurance this afternoon. Let's start with the first one, right belief. This is the first indispensable part of the chain, and that is found in verse 1 and verse 5 ng ating text. Ano nakasulat dyan? Ang sino mang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay anak na ng Diyos, at ang sino mang nagmamahal sa nagsilang ay nagmamahal din sa isinilang, at sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan, verse 5 ito, hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Katulad ng isang mahusay at matibay na gusali, dapat mayroong matibay at mahusay na pundasyon. Ganon din po ang katiyakan ng kaligtasan ng isang mananampalataya. So dapat nagsisimula siya sa isang matibay na pundasyon. At ano po yun? Ang tamang pananampalataya o tamang paniniwala. Yung pong discussion patungkol sa pagkakaroon ng confidence that one is really saved, hindi po yan magpapatuloy, hindi po yan magpo-progress if correct faith is absent. No, there's no point of talking about confidence in assurance of salvation kung sa pasimula pa lamang ay mali na, no? Ang iyong pananampalataya, o di naman kaya ay wala kang pananampalataya. Para kay John, ang topic ng tamang pananampalataya, actually hindi siya simple. It's a very complex matter na hindi lang pinapakita dito how most people understand it, no? Hindi lang yun ang issue na this is what people understand about right faith, no? It does not merely require na tama yung ating pinaniniwalaan, okay na yung faith natin. Of course, mahalaga yun, no? Na tama yung iyong pinaniniwalaan para maging tama ang iyong pananampalataya. But it also demands that we, as mga tao nagkiklaim na merong tayong faith, meron tayong ginagawa concerning others. At yung ginagawa natin concerning others na connected sa ating claim na tayo may pananampalataya, dapat acceptable. So, two things. Number 1, right belief of who Jesus is. So, ito yung isa sa mga bagay na hindi pwedeng mawala sa usapin ng tamang pananampalataya. Ang tamang pananampalataya o tamang paniniwala kung sino nga ba si Jesus. Ang totoong pananampalataya, nagsisimula siya sa tamang paniniwala patungkol sa totoong identity ni Jesus sang-ayon sa salita ng Diyos. So that's the beginning. That's the starting point of our discussion of what right belief is. Sino ba si Jesus? No? Ano bang kanyang identity? And of course, para malaman natin ang sagot dyan, we need to go back sa Bible pagkat yun ang salita ng Diyos. And let me give you a warning. This is where the subtlety of Satan often comes into play. Hindi po dinideny ni Satan na si Jesus ay nag-exist. Okay? So siguro nung 5th century, 6th century, 10th century, siguro yun ang issue, no? Na hindi totoo si Jesus, no? Hindi siya historical person.
Pero ngayon, sa panahon natin na modern na, panahon natin na marami ng mga scholars, marami ng mga nag-research, marami ng mga nagsulat ng aklat, no? Marami ng mga archaeologists, archaeological findings. Hindi na ginagawa ni Satan na i-deny na merong Jesus na nabuhay sa kasaysayan. Kahit mga scholars po ngayon, ng mga atheist, hindi na po sila nagdadwell sa topic na hindi totoo si Jesus. O hindi nag-i-exist ang tao na ang pangalan ni Jesus. Ngayon, yung mga atheist, nakafocus na sila doon sa issue na gusto nilang kumbinsihin ng mga tao na, oo, totoong may Jesus, pero yung Jesus na nabuhay sa kasaysayan ay isang ordinaryong propeta. Ganoon lang siya, propeta lang siya. O kaya naman, kung hindi isang ordinaryong propeta, totoo may nabuhay na Jesus, siya isang mabuting tao. Isa siyang mabuting guro. Isa siyang exemplary human na nagkaroon siya ng mataas na pagkakilala o pagkaunawa sa kung sino ang Diyos. Ganun lang yung Jesus na yun. Alam ni Satan, yung mga tao ngayon matalino na. No? Hindi na niya pwedeng lokohin na, ay, walang Jesus. No? Hindi totoong may Jesus, hindi totoong may Kristo. Ang totoo, pinipilit ni Satanas ngayon na kumbinsihin ang mga matatalinong tao sa mundo na ito na imposible na totoo ang sinasabi ng Biblia na kung sino si Jesus. Yun yung ginagawa ni Satan ngayon, no? He's not denying that Jesus existed in history, pero ipipilit niya ngayon sa mga matatalinong tao, sa mga atheists, no, ng panahon ngayon, those people who deny God and the Bible, na kung meron mang Jesus, imposible na yung sinasabi ng Bible patungkol sa Jesus na yun ay totoo. No? Ganun ang issue ngayon. No? At sino nga ba ang Biblia? At sino nga ba ang Jesus na sinasabi ng Biblia? Ano nga ba ang description ng Biblia patungkol sa Jesus na ito? Anong sabi ni Apostle John? Sa binasa natin mga talata, Jesus is the Son of God who is the Christ. Si Jesus ang anak ng Diyos na siyang Kristo. Yan ang Jesus na itinuturo ng Biblia. No? Yan ang Jesus na nabuhay sa kasaysayan. Yan ang totoong Jesus. Itong maluwalhating katotohanan na ito, ipinaliwanag ni Apostle John many times, no, sa mga unang chapters na pinag-aralan natin. Hindi ordinaryong tao o propeta si Jesus. Jesus is God-man. And He is the only Savior of this world. No? Si Jesus ay hindi isang simpleng tao lamang. Si Jesus ay Diyos-tao. Hindi po siya ordinaryong tao o kaya isang mahusay na propeta. Siya ay Diyos. He is of the same essence with God the Father and God the Holy Spirit. Hindi po siya isang tao na ipinanganak ng isang mag-asawang tao. Ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Yan ang turo sa atin sa Biblia. Hindi po siya katulad ng ibang mga tao. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay walang kasalanan. At siya ay nag-alay ng kanyang sarili para maging tagapagligtas ng mga makasalanan at tagapagpalaya sa kanila mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Etong itinuturo ng Biblia patungkol kay Jesus. At ito ang pilit na tinatanggihan ni Satanas at ng mga matatalinong atheists sa mundo na ito. Anong mangyayari sa isang tao pagka tinanggihan nila kung sino ang Jesus na tinuturo ng Biblia? Babalik rin natin yung sinasabi ni Apostle John sa verse 1 and verse 5. Yun ang sagot sa tanong na yun. Siya na hindi naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos na siya ring Kristo, hindi sila magiging anak ng Diyos. He who does not believe that Jesus is the Son of God, who is the Christ, cannot be born of God. No? Ginamit yung term na ipinanganak ng Diyos. So pag ang isang tao, kahit gano'n siya katalino, pero hindi niya tinatanggap o tinatanggi niya yung sinasabi ng Biblia na si Jesus ang anak ng Diyos, na nagkatawang tao at siya ang Kristo, ibig sabihin siya ang tagapagligtas sa mga makasalanan, hindi siya isisilang ng Diyos. Hindi siya ipanganganak ng Diyos. Hindi siya maboborn again. Hindi siya magiging mananampalataya. Hindi siya maliligtas. Walang sino man na tumatanggi sa turo ng Biblia sa kung sino si Jesus ang pwede magkamit ng buhay na walang hanggan.
No one can become a child of God without this right belief about Jesus. No? Wala. Hindi pwedeng maging anak ng Diyos ang sino man na magsasabing hindi totoo ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus. Maaring manalo ang isang tao sa kanyang pakikipagdebate. Ayaw niyang tanggapin si Jesus. Tinatanggi niya na si Jesus ay Diyos. Ipinipilit niya si Jesus ay tao lamang. O kaya naman isang maliit na Diyos. Maaring manalo siya sa debate, no? Maaring palakpakan siya ng mga tao, pero kung siya ay mamamatay na pinangahawakan ng paniniwala na yan, mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Hindi siya maliligtas. Sapagkat walang sino man na itinatanggi ang Jesus ng Biblia ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, hindi lang right belief of who Jesus is ang mahalaga sa usapin na ito, but even right treatment of others. No? Konektado pala yung right belief sa right treatment of others. No? Having a right belief about the identity of Jesus, kalahati lang yun ng ating laban, no? Against Satan and his demons. Hindi lang pipilitin tayong linlangin ni Satan, no? By presenting to us a wrong picture of Jesus. Pansinin nyo sa mundo na ito, it's either a Jesus who is weaker than God, or a Jesus who is not God, no? A Jesus who is only a human being, no? Or a Jesus who is only a prophet. No? Ganyan yung mga turo ng mga false teachers dito po sa mundo na ito. No? Yan ang pinopropose ni Satan. No? Yan ang pinupush niya sa mundo na ito. No? But every time that a person will have a wrong picture of Jesus, often they will also be isolated from other people. When one has a wrong view about Jesus, they will eventually have a wrong treatment of others. Mga tao may maling pananaw patungkol sa kung sino si Jesus. Madalas, sila yung may maling paraan ng pakikipagtrato sa kapwa nila. No? Sila yung mayroong maling relationship sa kanilang kapwa. Makikita mo yan sa mundo na ito. Kung paano nag-ooperate ang mundo na ito. Sila na mga tumatanggi sa Diyos at kay Jesus, anong madalas? Sila yung mga tao na hinihiwalay nila yung sarili nila sa mundo. Ito yung mga tao na sobrang taas ng tingin nila sa kanilang sarili, masyadong self-centered, conceited, masyadong nagpipilit ng kanilang karapatan, entitled, yan yung mga tao. No, na madalas, na mali ang kanilang pananaw patungkol sa Diyos, o di kayo hindi naniniwala na mayroong Diyos. It is natural. Di tayo dapat magtaka na makita natin ang mga ganyang ugali sa mga taong namumuhi sa Diyos. Sapagkat ang mga taong namumuhi sa Diyos, mamumuhi din sila sa kanilang kapwa. O di lamang kaya, ang mga taong hindi naniniwala dahil nagagalit sila sa Diyos, madali silang magalit sa kanilang kapwa. Madali silang lumayo sa kanilang mga kapwa. So, anong solution sa ganitong mga dilema ng mga tao sa mundo? According to John, if one believes that Jesus is the Son of God, who is the Christ, he will also love those who believe the same. Ang solusyon pala sa kawalan ng pag-ibig sa kapwa, madaling pagkamuhi sa kapwa, matutunan ng isang tao kung sino si Jesus. Dahil kung sino si Jesus, pag tinatanggap natin kung sino si Jesus, sang-ayon sa Biblia, ang epekto pala nito, matututunan nating tratuhin ang ating kapwa ng may pagmamahal. Sila na mga may tamang paniniwala patungkol kay Jesus, tama rin ang kanilang magiging pakikitungo, lalo na sa mga taong may parehong pananampalataya. So, hindi lang magiging maayos ang pakikitungo ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa, mas magiging mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa mananampalataya kung pareho sila ng paniniwala patungkol kay Kristo. Pero gusto mong pansinin niyo po ito. Si John, naging maingat siya dito, ayaw niya ma-confuse yung kanyang mga readers. The issue here is not just what our minds accept to believe as true. Pag pinag-usapan natin yung tamang pananampalataya, hindi lang pinag-uusapan yung
tinatanggap ng isip ko na ito ay totoo. Tinatanggap ng isip ko na ito ay tama. Hindi lang. Hindi lang yan. Though majority of the atheists refuse to believe God and the Bible, marami pa rin mga tao sa mundo na ito na may tamang paniniwala kung sino si Jesus. Pag tinanong mo, kilala mo ba si Jesus? No? Sino si Jesus? Pag sumagot sa iyo, yun yung Jesus na tinuturo ng Biblia. No? Yun yung Jesus na alam natin, no? Na ipinakilala sa atin ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na alam nila kung sino si Jesus o may correct view sila patungkol kay Jesus, mananampalataya na sila. Hindi po porket pag sinabi mo sino si Jesus, sasagot sa iyo, si Jesus ay anak ng Diyos, kapantay ng Ama, kapantay ng Espiritu, at siya ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen, nabuhay siya ng walang kasalanan, hinalay niya kanyang sarili, namatay siya at muling nabuhay. Hindi porket tama yung detalye, no, na i-enumerate sa iyo ng isang tao, maniniwala ka na Christian siya. No. Marami po mga tao sa mundo na ito, intellectually, tinatanggap nila kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus. Hindi nila nilalabanan ang sinasabi ng Bible. No? Hindi nila nire-reject ang sinasabi ng Bible because for them, there's nothing wrong with it. No? No? Sa isip nila, abot ng isip nila yon, naiintindihan nila yon, pero hindi ibig sabihin nun, Christian na sila. Hindi ibig sabihin nun, born again na sila. Sapagkat ang pananampalataya, ang tamang pananampalataya ay hindi lang yung kilala natin kung sino si Jesus. Ang tamang pananampalataya, ang pananampalataya nagliligtas, ay yung pananampalataya na nagsusuko ng kanyang buhay kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Right belief about Jesus results to a right relationship with God. Yung tamang paniniwala o pananampalataya kay Jesus ay nagre-resulta ng tamang relasyon sa Diyos. At ito po yung tinatawag ni John dito, no, sa ESV na born of God. Tama yung pananampalataya mo at yung pananampalataya mo ay nagsusuko ng buhay mo sa kamay ni Jesus. Nagpapasakop ang buhay mo kay Jesus bilang Panginoon, magkakaroon ka ng tamang kaugnayan sa Diyos. You will be born of God. Ipanganganak ka ng Diyos. O sa term sa John chapter 3, maboborn again ka. O magiging totoong mananampalataya ka. Sila na mga may tamang pananampalataya kay Jesus ay mga anak ng Diyos. Sila na mga may tamang pagsusuko ng buhay kay Jesus, sila ang mga anak ng Diyos. Those who have the right belief of Jesus, anong sabi diyan? Hindi lang magiging tama ang relasyon sa Diyos, magiging tama rin yung kanyang relasyon sa kanyang kapwa. No? Magiging tama rin yung kanyang relasyon, lalo na sa mga kapwa niya mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Because they are both children of God. No? Sinasabi ni John dito, if a person believes the biblical Jesus, he will be born of God. And he will also love those who are also born of God. No? So, kung ako ay isang mananampalataya, siya ay isang mananampalataya, parehas ang aming pinananampalatayanan, meron kami dapat tamang relasyon. No? At paano natin susukatin ang tamang relasyon na yon? Sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya in a sense, ito yung sinasabi sa verse 5 na people who overcome the world. No? Sila na mga nagtagumpay sa mundo. No? Bakit? Sapagkat basically, hindi sila katulad ng mundo. No? Hindi sila katulad ng mga tao sa mundo na ito. Diba? Madalas, ang mga tao sa mundo na ito choosy, no? When it comes to sino ba yung iibigin ko. Ang mga tao sa mundo na ito, choosy sila. Sino ba yung tao na ititreat ko properly? Ito, ititreat ko ng properly ito. No? Close kami niyan eh. Ano? Pero ito, ayoko i-treat properly ito. No? Ayoko sa kanya, hindi ko siya feel. Ano? Ganun lang tao sa mundo. Often, tinitreat nila ng mabuti ang isang tao pag may mapapakinabangan sila. No? Pagka may makukuha sila kapalit, no? Ng kanilang mabuting pagtrato sa kanila, no? Parang commercialism. No? Kaya mo lang tinitreat ng mausay ang isang tao kasi eventually meron kang babalik na investment, no? Babalik yung investment mo sa kanila.
No? Babalik yung ginastos mong panahon, ginastos mong pera, no? Atensyon, babalik din sa'yo. Parang commercialism. Pero ang sinasabi sa atin ni John, the children of God love their fellow believers indiscriminately. Sabihin, walang pinipili. No? Basta nagpapakilala siyang born again, at tama ang iyong paniniwala, parehas ang inyong gospel, lalo pat kung parehas kayong member ng iisang church, diba? Anong sabi diyan? We will be willing not only to love that person, but even to sacrifice for that person para lang mapatunayan nating mahal natin siya. No? Yun eh. Kung tama ang pananampalataya mo sa kung sino si Jesus, yun ang Jesus ng Biblia, dapat ang resulta nun may tama kang relasyon sa kapwa mo. You will treat them properly, no, by loving them. Kaya naman, pupunta tayo sa pangalawa, and John, somehow, no, by connecting this other part of the chain, no, elaborates on it. No? Godly love. Godly love. This is the second indispensable part of the chain. Nandun yan sa verse 2. Ano sabi niya sa verse 2? Ganito natin nalalaman na minamahal natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Again, ang tamang pananampalataya o paniniwala kung sino si Jesus, dapat nagbubunga ng tamang pakikipagrelasyon sa kapwa mananampalataya. Paano tayo magkakaroon? How should we properly treat others na parehas natin ang pananampalataya patungkol kay Jesus? Sabi, by loving them. The Apostle Paul John has explained this, no? Apostle John has explained this in this many details sa mga previous chapters niya, no? Yung love test. But every time na babalik si John sa parehong topic, hindi niya lang inuulit, no, yung sinabi niya. Kumbaga nagdadagdag pa siya ng other perspective, no? Pansinin niyo po, sa mga una niyang discussion patungkol sa love test, sinabi ni John sa atin ang focus, paano nating patutunayan sa mundo na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa mananampalataya. So yun yung focus niya about love. Di ba? Tayo, bilang mga mananampalataya, papatunayan nating mahal natin ang Diyos at papatunayan din natin na mahal natin ang ating kapwa sa harap ng mundo. Okay? So yun yung isang focus niya sa kanyang pag-aaral. Malalaman ng mundo na tayo nga'y totoong anak ng Diyos kung mahal natin ang Diyos at mahal din natin ang mga anak ng Diyos. Pag-aralan natin yan. No? Kung minamahal natin ang mga anak ng Diyos sa paraan na gusto ng Diyos. Paraan ng halimbawa ng Diyos, no? Sa paraan ng pagmamahal ng Diyos. This time, however, nung bumalik siya sa chapter 5, dun sa love test, nag-shift siya ng attention from what others think and see from us into what we should think about ourselves. Sa mga nauna, sabi niya, dapat makita ng mundo na mahal natin ang Diyos. At mahal natin ang ating kapwa-tao at mananampalataya na kasama natin sa iglesia. This time, ang focus, hindi lang isipin yung iba, kundi dapat isipin mo yung sarili mo. Ano? Na-establish na natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Ngayon naman, ang tanong, papaano natin mamahalin yung ating kapwa? Diba? So una, papatunayan mong mahal mo ang Diyos at yung kapwa. Dito naman, dapat alam mo kung paanong ibigin ng tama ang iyong kapwa. At pinaliwanag sa atin ito ni John in two ways. Number one, love for others starts with love for God. Love for others starts with love for God. This is very crucial. Kung hindi natin maitatama ito, hindi natin maitatama yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang ating kakayahan na ibigin ang ating kapwa, lalo na ang mga kapwa mananampalataya, nagsisimula yan sa ating pagmamahal sa Diyos. Okay? Tingnan yung verse 2a. 1 John chapter 5 verse 2, yung unang part. Ganito natin nalalaman na minamahal natin ang mga anak ng Diyos. Ano sabi? Kung minamahal natin ang Diyos. Kita mo yan? Malalaman daw natin na mahal natin yung ating kapwa kung minamahal natin ang Diyos. Very interesting yung ginamit na salita ni John dito na nalalaman. Sa ESV knowing, no? Ginamit niyang salita, the word know or knowing.
Hindi ito yung typical word na ginagamit natin, no? Sa ating pangkaraniwang pakikipag-usap or pagsusulat. We know things, no? We know this subject, no? We know this place, no? We know this game. Madalas ginagamit natin yung salitang know. Ang madalas na pakahulugan natin sa salitang yan, cognitive agreement. Ibig sabihin, we know the facts as true. No? Baga tinatanggap natin na tama at totoo yun. No? Tama at totoo yung oras, tama at totoo yung place, tama at totoo yung venue, yung event, and so on and so forth. Pero dito, ang ginamit ni John na salita, hindi ganun eh, ang ibig sabihin. Ang ginamit ni John na salitang know dito means personal experience of what is true. Ibig sabihin, hindi mo lang alam na totoo yun, kundi naranasan mo na totoo yun. Yun ibig sabihin ng salitang know o nalalaman na ginamit dito po sa talatang ito. Sa madaling salita, alam natin na mahal natin ng Diyos. Bakit? Sapagkat naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang sinasabi niya. Kaya alam nating mahal natin ang Diyos sapagkat naranasan natin na minahal niya tayo. Matandaan niyo yung sa 1 John chapter 4 verse 19 na daanan natin last time sa sermon natin. Ano nakasulat doon? Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kita mo? Kaya alam natin kung ano ibig sabihin ng love sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. This is not the love we learn from the world, but this is the love that God has exemplified to us sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak. Malalaman lang natin na mahal natin ang ating kapwa mananampalataya kung naranasan natin na tayo mahalin ng Diyos. Okay, yung love test, proof din siya na Christian tayo. No? Bakit? Kasi, kaya tayo marunong magmahal kasi minahal muna tayo ng Diyos. Walang shortcut dyan. Malalaman natin ang isang tao ay totoong Christian kung ang kanyang pagtrato sa kanyang kapwa, mananampalataya sa iglesia, ay katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Love within the church should be the normal occurrence. No? Ibig sabihin, hindi dapat ipilit yung love sa church eh. Ano? Hindi dapat isang alien topic yung love. Dapat yung love normal. Bakit? Kasi kung talagang na-experience natin, inibig tayo lahat ng Diyos. Kaya nga tayo naligtas. Dapat, tayo mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, normal sa atin na ibigin din yung iba na inibig ng Diyos. Yung sinasabi ni John sa atin. Hindi natin i-reject ng isang Christian simply because na pangit yung ugali niya. Ayoko na siyang maging kasama. Hindi ko na siya gusto. No. Kung talagang Christian siya, and wala naman tayong proof na hindi siya Christian, no? Dapat normal lang na ibigin natin siya. Bakit? Kasi inibig din siya ng Diyos. At dahil inibig siya ng Diyos, dapat ibigin din natin siya. Yun yung sinasabi ni John dito. Diba? If one has a right relationship with God, he will love God. If he loves God, he will also love those people who love God and are loved by God. Diba? Kita mo yun. Kung mahal natin ang Diyos, iibigin din natin sila na mga inibig ng Diyos at nagmamahal din naman sa Diyos. No? So, ang common denominator dapat sa church, yung relationship natin sa church, love. No? Yun yung common experience natin eh. Alam natin ang love because na-experience natin ang love ng Diyos. No? Kaya hindi ka na dapat paalalahanan, no, kapatid, ibigin mo yung si kapatid na ganito. Hindi na dapat pinapaalala yun. No? Dapat normal yun, kusang lumalabas sa atin. No? Kung talagang naranasan natin na tayo ibigin ng Diyos. Now, syempre may mga instances na ayokong ibigin si kapatid na ganito. No? Para mabigat ang loob ko sa kanya. So there are several possibilities, of course. No? Kung talaga mananampalataya ka at mananampalataya din siya, pero mayroong hindi tamang relationship between you, then dapat ma-restore yung relationship. Para ma-restore yung love. Paano ma-restore yung relationship sa ganun? Mayroong admission of sin, and mayroong forgiveness of sin, and mayroong reconciliation. Diba? So yun lang ang way para yung love na lumalamig ay bumalik sa dati. Diba? Or, the other possibility is,
Kaya talaga ayaw mong ibigin yung isang member ng church na yon kasi hindi mo naman talaga na-experience yung love ng Panginoon. So, ano ibig sabihin? Hindi ka talaga Christian. No? So, anong solution doon? Dapat magkaroon ka ng totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi, sabi ni John, pag meron kang totoong pananampalataya o tamang pananampalataya kay Jesus, magagawa mong ibigin ang mga mananampalataya na iniibig din ng Diyos. Secondly, love for others through the law of God. Na pinasok mo dyan yung usapin ng law. No? Tingnan mo yung second part ng verse 2. Ganito natin nalalaman na minamahal natin ang mga anak ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang tanong. Bakit pinasok ni John yung law of God sa issue ng love? Diba? Love for God and love for His laws are inseparable, sabi ni John. Hindi natin pwedeng mahalin ng Diyos, pero ayaw natin sundin ang kanyang mga utos. Hindi pwedeng mangyari yun. No? Bakit? Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso eh. Siyempre, pag binigyan ka ng Panginoon ng bagong puso, mamahalin mo na ang Diyos at mamahalin mo na ang kanyang batas. No? Bago na ang puso mo. No? We cannot love others. Ito yung application ni John. Hindi daw natin kayang ibigin ang iba, no? Kung hindi natin iniibig at sinusunod ang batas ng Diyos. Yan ang tanong. Anong connection ng pag-ibig natin sa iba, yung pagsunod natin sa batas ng Diyos? May connection ba yun? No? Parang ang layo, no? Susundin ko yung batas ng Diyos, tapos iibigin ko yung aking kapwa. Matandaan niyo yung Panginoon, nung sinamarize yung Ten Commandments, dun sa Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Interestingly, yung 10 utos, sinamarize ng Panginoon sa language ng love. Ano sabi ng Panginoon doon? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso mo, no? Buong kaluluwa mo, buong pagkatao mo. Tapos pangalawa, ano sabi niya? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nakita mo yung commandments, yung 10 commandments, sinamarize ni Jesus into the language of love. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Anong connection nun? Ano? Anong connection nun? Ibig lamang sabihin na, especially yung second half of the Decalogue, no? Ito yung mga utos ng Diyos patungkol sa ating kapwa. Ito yung mga dapat nating gawin para magawa natin ng mabuti yung ating kapwa. Ano mga nakalagay doon? Diba? Huwag mong i-dishonor ang iyong parents. Fifth commandment. Diba? And then, we do not murder other people. Ano pa? We do not steal from other people. Especially yung mga asawa. Diba? Kaya nga sabi, you shall not commit adultery. So that's stealing another person's spouse. No? Inutos ng Panginoon, huwag mong nakawin ang asawa ng iba. And we do not lie to others. No? We do not covet. Commandment number 10, the belongings of others. Pansinin mo, puro others, puro others, puro others. Bakit? Kasi ito yung mga sinasabi ng Diyos na dapat natin gawin para magawa natin ng mabuti ang iba. Ito yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa, no? Kasi pag ginawa natin yan, masasaktan natin ang iba. At pag ginagawa natin yung kabaligtaran ng utos ng Diyos na ito, at sinasaktan natin ang iba, hindi natin sila mahal. Nakita niyo yung connection. No? Kaya ang isang totoong umiibig sa Diyos, magagawa niyang ibigin ng kanyang kapwa kung marunong siyang sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa batas, diyan sinasummarize ng Diyos yung paraan paano natin iibigin ang ating kapwa. At ang pag-ibig sa ating kapwa, paggawa ng mabuti sa kanila. Yun ang pag-ibig sa kapwa. Hindi yung I love you my brother, I love you my sister. Hindi lang ang ganun ang love. Ang love sa kapwa, iiwasan mong saktan sila. Iiwasan mong gawan sila ng masama. No? Gagawan mo sila ng mabuti. Kaya nga isa sa mga best example ng ating pagmamahal sa kapwa, yung Good Samaritan. Sa Luke chapter 10 verses 25 to 37, di ba? Siya yung least among those people na dumaan at nakita yung nakahandusay na tao doon, no? Natutulong kasi isa siyang Samaritano. Pero ano nangyari? Siya pa na yung least expected, yun yung tumulong. No? Siya yung tumulong sa kanyang kapwa. No? Siya yung gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. So tayo bilang mga mananampalataya, we can only love others
when we obey the commands of God. Kaya nga, this part of the chain, no, right belief, and then godly love, no, nadugtungan pa ng isa. Ano yun? Faithful obedience. Now, that's number 3. Faithful obedience. Nasa verse 3 and 4 ng ating text. Tinan mo, sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang sino mang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang hirap paliwanag ng verse na ito, no? Mahirap ay paliwanag ang verse na ito pag hindi mo siya kinunik dun sa naunang dalawa. Okay? If love for the law of God is necessary para matutunan nating mahalin ng tama ang ating kapwa, ano ang susi? Obedience. 'Di ba? Kung ang batas ng Panginoon pala ang paraan para ibigin natin yung ating kapwa ng tama, kailangan nating sundin ng kautusan. Kaya yung obedience, importante. Ano? We cannot operate using the law of God if we do not obey it. Hindi natin magagawang mag-operate ng tama gamit ang batas ng Diyos kung ayaw naman nating sundin. No? Kaya lang dito, napakaganda, no? Kasi hindi lang diniscuss ni John na kailangan nating sundin ang batas, kundi pinakita niya rin sa atin yung other issue, di ba? Yung dilemma ng maraming mga Christian. Sabi nila, gusto kong sundin yung kautusan, kaya lang ang hirap sundin. Parang imposibleng sundin ang kautusan ng Diyos. Paano ko magagawa yan, no? Kung hindi ko nga masunod yung 10 utos. And dyan, dito, binigyan niya tayo ng sagot. No? Hindi natin pwedeng iwasan ang pagsunod sa kautusan dahil mahirap itong sundin kasi kaya nating sundin. No? At ipinakita niya sa atin yan, no, in 2 important points. Number 1, and this is absolute, the law of God must be obeyed. Doon tayo mag-start. Hindi pwedeng hindi sundin ang kautusan ng Panginoon. No? Kailangan nating sundin ang kautusan ng Panginoon, especially sa usapin ng pagmamahal sa ating kapwa. Ano? Ang ganda ng ginamit niya ditong salita eh. Ang ginamit niya dito, obey. Ang ibig pa lang sabihin ng obey sa original dito, to guard or to keep from being lost or injured. Yun yung ginamit na we must obey God or we must obey the law of God. Sundin natin ang utos ng Diyos. Yung palang sinabi niyang sundin dyan, no? Sinusunod natin ng kaloob ang batas ng Diyos kung pananatiliin natin ito sa pagkasira. Katungkulan natin bilang mga anak ng Diyos na bantayan ang batas ng Diyos sa pagkawasa. Yung pala ibig sabihin ng obey. No? We prevent the law of God from being broken or defiled. In other words, we guard or keep not only ourselves, but also others from violating the law of God. So yun pala yung obey dito. No? Hindi lang ikaw yung hindi sasalungat sa salita ng Diyos, kundi dapat maging kasangkapan ka para yung ibang tao, maiwasan din nila na suwayin ang kautusan o batas ng Diyos. And this is the reason why tayong mga nagke-claim na mga anak ng Diyos, dapat nabubuhay tayo ng may kabanalan. Hindi man perfect holiness, pero bilang mga Christian, we should live holy lives. We maintain personal holiness kung binabantayan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Diba? Ang resulta ng may pagbabantay sa salita o batas ng Diyos, magiging maayos at banal ang iyong pamumuhay. Pero hindi lang yon. Meron din pala itong application sa iba. Kung iniingatan mo ang iyong puso o sa iyong puso ang batas ng Diyos para ikaw ay hindi magkasala, dapat iniingatan mo din ang batas ng Diyos sa iglesia para mapanatili siyang malinis o walang kapintasan. So we maintain the purity of the church by preventing others from breaking the law of God. Kaya nga sa loob ng church, meron tayong sinabi sa ating covenant na nagbabantayan tayo sa isa't isa. Bakit? Kasi katungkulan natin bilang mga miyembro ng church na panatiliin ang church na malinis. Kasi hindi naman sa atin to. No? Sabi ng Panginoon sa Acts chapter 20, di ba? Binili ng Diyos ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo.
So, hindi tayo owner. So, kung ang owner ng church ay Diyos, we must preserve it from sin. At paano natin gagawin yon? We guard and keep others from sinning. Diba? So, pag may nakikita tayo nagkakasala, binibigyan natin ng warning, kapatid. Kasalanan yung ginagawa mo. No? Magsisi ka at bumalik ka sa Panginoon. Pagkapatuloy pa rin siya sa pagsuway, we apply church discipline. Bakit? Kasi, yun ang expectation ng Diyos sa atin na pagkat ang iglesia ay Kanya. Now, obedience to the law of God, hindi optional yan. No? Hindi yung susundin ko kung gusto ko, hindi ko susundin kung ayaw ko. Hindi ganyan ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, dapat sundin. At ang explanation dyan, madali lang ng paliwanag, no? Nung hindi pa tayo Kristiyano, anong ginagawa natin? Sinusuway natin ng Diyos lagi. Ginagawa natin kung ano yung makasalanan. Ginagawa natin kung ano yung marumi. Hindi pa tayo mananampalataya. Pero nung naging mananampalataya tayo ngayon, nagbago na yung ating Panginoon. Hindi na yung sarili natin ang nasusunod. Hindi na kasalanan ang dapat ginagawa at hinahanap natin, kundi ang kagustuhan ng ating Panginoon. Yan ang malaking pagbabago ng isang mananampalataya. Dati, ang binibigyan natin ng kasiyahan, sarili natin. Ngayon, na tayo mananampalataya, ang binibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Papaano? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan. Yet, it is part of our holiness to love other believers. Kung pinag-uusapan natin ng kabanalan, personal holiness, holiness as a church, hindi mo pwedeng alisin yung pagmamahal sa kapwa. Hindi natin mapapatunayan sa iba na mahal natin sila, no? Kung namumuhay tayo sa kasalanan, no? At may papatunayan naman natin sa ating kapatid na tayo ay nagmamahal kung dinadala natin sila sa daan ng kabanalan. Pag nag-a-advance ang isang Kristiyano sa kanyang holiness kasi obedient siya sa batas ng Panginoon, pati yung church, di ba? At yung mga members sa church, natatangay niya sa kabanalan. Dapat ganun yung chain reaction eh. No? Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang utos. Kung sinusunod natin ang kanyang utos, mabubuhay tayo ng may kabanalan. Kung nabubuhay tayo na may kabanalan dahil sumusunod tayo sa utos ng Diyos, iibigin natin ang ating kapwa. At ang epekto nun, madadala natin sila sa kabanalan. Hindi baligtad, no? Madadalhin mo sa kasalanan. Kundi dadalhin mo sa kabanalan. Mapapatunayan natin sa ating sarili at mapapatunayan natin sa ibang tao na tayo nga talaga ay ligtas kung dinadaan natin o dinadala natin ang ating sarili at ang ating kapatid sa kabanalan. Maganda yung sinabi ni Paul sa Romans 6:22. Pakinggan nyo, sabi niya, subalit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang bunga nito'y kabanalan at ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. No? So kung talagang ligtas ka, magiging banal ka. Paano ka magiging banal? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga utos. Ano? Paano mo papakita mo sa kapwa mo ng banal ka? Sabihin mo, banal ako. Ganun ba yon? Hindi. May papakita natin sa ating kapwa na banal tayo pag minamahal natin sila. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Second and last, the law of God is not burdensome. Kasi sabi ng iba, gusto kong sundin ng kagustuhan ng Diyos. Gusto kong sundin ng batas ng Diyos kasi gusto kong maging banal. At gusto kong ibigin ng tama ang aking kapwa. Pero paano yun? Ang hirap. Ang sagot natin, wala pong i-require ang Diyos sa atin na imposibleng gawin. Hindi naman po sinabi ni John dito na madali lang sundin ng salita ng Diyos, madali lang sundin ng batas. Wala po sinasabi si John na ganon. Totoo na mahirap sundin ang utos ng Diyos, pero hindi imposible. Kaya ang sinabi ni John dito, the law of God is not burdensome. Yung pong salitang burdensome dito, ang ibig sabihin, yung pressing down on a person with oppressive force, na unable na siya to function. Parang bit-bit niya yung isang mabigat na pasanin, no? Na hindi na siya makalakad, hindi na siya makabangon. Yung ibig sabihin ng salitang burdensome. Ang sabi ni John, the law of God is not burdensome. Anong ibig sabihin nun? Ang batas ng Diyos, hindi yan ibinigay para i-oppress tayo. Ang batas ng Diyos, binigay sa atin para i-assist tayo.
Hindi para pabigatin ang buhay natin, kundi para tulungan tayo na umusad, no? Sa ating buhay at sa ating kabanalan. Tinutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos, kung paano tayo mabubuhay ng maayos at may kabanalan sa harapan niya, at kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Magkakakonect po yan. No? Hindi natin pwedeng hiwalay ang isa sa isa. Christians should not find it difficult to obey the law of God. Bakit? Kapagkat mahal natin ang Diyos. Di ba? Halimbawa, isang anak na nagmamahal sa kanyang tatay, may inutos sa kanyang tatay na mahirap, pinipilit niya pa rin gawin. Bakit? Kasi kahit na mahirap yung pinapagawa sa kanya ng ama, dahil sa pagmamahal niya sa tatay niya, nagiging bearable. No? Natitiis niya. Kasi mahal niya yung tatay niya na nagbigay sa kanya ng utos na yon. Ganon din po sa atin. No? Binigay ng Panginoon sa atin ang kanyang batas, bagamat mahirap, pero nagagawa natin. Bakit? Mahal natin ang Diyos eh. Kaya mga sinusunod kasi mahal mo siya. No? Kaya magkakakonekta po itong mga to. Ano? And besides that, sinabi niya rin sa atin na kung hindi mabigat at imposibleng sundin ng utos ng Diyos, hindi rin mabigat at imposibleng ibigin ang iyong kapwa Kristiyano. Diba? Tingnan mo yung verse 4. Sapagkat ang sino mang anak ng Diyos o sino mang anak na ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Kung meron tayong tamang pananampalataya sa Panginoon, kaya natin mapagtagumpayan ng tukso. Kaya natin mapagtagumpayan ng kasamaan ng sanlibutan. Eh kung yun, kaya natin mapagtagumpayan, kaya nating ibigin din yung ating kapwa kung meron tayong pananampalataya o tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang susi dito, hindi yung ako yung nananampalataya, kundi kanino nakaugat yung aking pananampalataya. Dapat yung pananampalataya natin nakaugat kay Kristo sa tamang paniniwala patungkol sa Kanya. Pagka nakaugat ang pananampalataya natin kay Kristo, nagiging magaan ang pagsunod sa kautusan. Magaan. No? Kumbaga, hindi sapilitan. No? Hindi mo pinipili sa sarili mo na sundin. Mahal mo ang Diyos eh, kaya susundin mo ang Kanyang kautusan. At dahil mahal mo ang Diyos, sinusunod mo ang Kanyang kautusan, iibigin mo rin ng ibang mga Kristiyano. No? Kaya ito pong tatlo na ito, mga connect sila na part ng isang chain. Kailangan present yung tatlo. No, ngayon, kung kulang, no, dapat magtanong tayo sa sarili natin. No? Bakit kulang? No? Bakit kaya kong paniwalaan ang tinuturo ng Biblia patungkol kay Jesus? Kaya kong ibigin ng Diyos, pero ayaw kong ibigin yung aking kapwa. Pagka kulang, magtanong tayo, Kristiyano ba tayo talaga? No? Kasi hindi pwedeng kulang. Ang dapat na eksena sa isang Kristiyano na mayroong tatlong bahagi ng chain na ito, siguro nag-struggle tayo. It's either nag-struggle tayo sa ating kumpletong theology patungkol kay Jesus, siguro hindi pa masyadong malalim yung ating theology. Or it's either ang conflict or ang struggle natin ay yung sa obedience natin sa law of God or sa love natin sa ating kapwa. Nag-struggle tayo, pero present dapat. Hindi pwedeng wala yung isa. No? Kasi sabi ni John, kung wala itong tatlo na ito, walang assurance. Kung wala ka nitong tatlo na ito, kung wala kang right belief, kung wala kang godly love, kung wala kang faithful obedience, wala kang assurance. No? Kaya kung wala kang assurance, o wala ka nitong tatlo na ito, ang kailangan mo, kaligtasan. Ang kailangan mo, magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. No? Kaya kung kinakausap ko dito Christian, dapat nag-struggle ka. No? Present dapat yung tatlo. Though you're struggling with some of them, no? Normal yun. Ano? So, ang hingin natin sa Panginoon, patibayin yung ating pananampalataya. Kung ikaw naman ay hindi Christian, definitely wala ang lahat ng ito. Ang kailangan mo ay kaligtasan. Paano maliligtas? Kailangan manampalataya ka kung sino si Jesus at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami. Pagamat parang sinasummarize ni John dito yung lahat ng diniscuss niya sa mga naunang chapter about the tests
na dapat naming ipasa para magkaroon kami ng assurance ng aming salvation, He is presenting it in different perspectives. At pinapakita niya sa amin yung ibang mga point of view. Napakaganda. Talagang napaka-holistic ng kanyang approach sa mga issues na ito. So tulungan mo po kami, Panginoon, to examine ourselves, no, regarding these matters and ma-prove namin that we indeed have right belief about who Jesus is. Meron po kaming godly love, which is a result of our right belief patungkol sa Biblia na sinasabi tungkol kay Jesus. Na ang requirement, of course, is a faithful obedience to the law of God. So sana po lahat ng ito, makita namin present sa aming buhay, though we are struggling sometimes, pero sa tulong at biyaya mo, na-overcome namin ito. And we are growing. Nagdi-deepen kami sa aming faith. Nagdi-deepen kami sa aming love for others. At nagkakaroon kami ng greater determination and ability to obey the law of God. Sa gayon, we will be holy and we will treat others as you want us or how you want us to do it. Para naman sa mga hindi mananampalataya, ito yung reality ng isang totoong Christian. And all of these are attainable kasi meron kaming relationship sa Panginoon. At sa pamamagitan niya, naging anak kami ng Diyos. Sana ganun din yung kanilang hangarin sa buhay, na magkaroon sila ng tamang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na anak ng Diyos, na siya rin namang Kristo. Salamat, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen.